Oy, congratulations kay Boying, may kulay ka na. Tanong nakaraan, parang natipos ka ngayon, medyo bumabalik na yung sigla mo, ha? Testaklob, maraming salamat, ha? God bless you, Testaklob. Ikaw na ang sakalam. O, salamat sa iyo dyan sa Amerika, mabuhay ka, ha? Pero eto na nga, eto na si Boying Rimulya, buhay na buhay. Tumubo na naman yung buhok. At saka may kulay na siya, ha? Nung nakaraan, parang ano na eh. Nung nakaraan, parang tatawid na sa kabilang mundo eh. Pero ngayon, buhay na naman siya at putang ina, akala niya, invisible na naman siya. Meron na naman siyang sinasabing kakaiba. Oo, walang hiya, oh. So, eto ngayon, mga bossing, ito si Boying Rimulya ay medyo lumalakas-lakas na siya. So, congratulations, pinagdasal natin to eh. O, sabi ko, sana Boying, lumabang ka pa. Sana lumakas ka pa. Anak ng putang ina naman, lumakas-lakas ng konti kung ano-ano naman kahayupan na sinasabi nito. O, nung nakaraan, itong si Boying, sabi nila, hindi daw sila, ay hindi, inutusan nito yung shota niyang ano eh. Yung shota niyang naka-eyeliner. Oo, sabi nga na nakikipag-usap daw sila sa Malacanang patungkol doon sa ICC. Oo, patungkol daw sa ICC, hayop na yan. So eto, mga bossing, buhay na naman to, so malakas na naman siya. Kaya ayan, nag-press con na naman. Pero judging by his looks ngayon, ibang klase talaga siya nung nakaraan. Nung nakaraan, parang maawa ka talaga eh. Ngayon, mabibwisit ka na naman eh. So may sinasabi na naman to na yung ICC daw nakipag-ugnayan na daw sa Philippine Government, Interpol. Ay, mali pala, Philippine Government. Yung Interpol daw hindi pipigilan kung magsisilbi ng warrant of arrest. Ha? Hindi ko magets kasi Interpol usually, halimbawa, ikaw, Pilipino ka, no? Diba, ikaw, Pinoy ka? Ito, hindi ko alam kung tama yung ano ko, o mali, o tama, Halimbawa, ako, Pinoy, tapos may kaso ko, pupunta ako sa Singapore, halimbawa. Tapos, yung Interpol, pwede akong intercept dun sa Singapore, gano'n. Nandito ka sa Pilipinas, nasa jurisdiction ka ng Pilipinas, ikaw ay, kumbaga, ang pwedeng humuli sa'yo, PNP. Sa Pilipinas ka eh. So ngayon, yung Interpol pupunta rito, kumbaga, pulis sa ibang bansa, pupunta rito, mga aresto. Tangina, hindi pwede yun. Pwede mangyari yan, extradition. Di ba? Di ba? Tama ba yun? Kasi pag nandito ka sa Pilipinas, ang uhuli sa'yo, PNP, may kaso ka dapat sa Pilipinas. Ngayon, kung may kaso ka sa ibang bansa, tapos nandito ka sa Pilipinas, kailangan dyan extradition treaty. Ano sinasabi nito? Ewan ko pwede akong mali, kasi abogado naman to. Hindi ko lang magets. Pero sige nga, pakinggan nga natin yung sasabihin nito. Alam ko nang walang silbi yung sasabihin yan. Pero maganda pa rin pakinggan. I can confirm what Soldier Guevara said, that there was a request. We knew about it, but of course, because it was marked confidential, we kept it confidential within the department. Hindi namin nilalabas yan dahil yun ang request. Malakas na siya, no? Sa ina, may kapangyarihan na naman siya. Natakasan na naman niya si kamatayan. Nakaabang na si kamatayan, nakaganon na, inaantay na lang. Naboring si kamatayan. Tagal na mamamatay nito, masamanda mo talaga. Makalis na nga rito. Oo, walang Jew talaga naman, Ng ICC.
Hiniling ng International Criminal Court o ICC sa pamahalaan ng Pilipinas na makapanayam ang 5 mga sospek na iniimbestigahan sa war on drugs ng Duterte at Pwede nilang makapanayam. Sabi nga ni Minardo Guevara, pwede naman. Putang ina. Alam mo, Minardo Guevara, hindi ko rin maintindihan. Dati ka rin namang, dati ka rin naman taga Duterte. Uso na talaga ngayon yung mga doble cara, no? At si Minardo Guevara, bilib pa naman ako dito. Ang galing-galing nito, eh. Pumayag ka na ang ICC mag-imbestiga sa Pilipinas? Ang ina niyan. Meron naman tayong korte dito sa Pilipinas. Sana nung kinausap ka ng ICC, di sana sinabi mo na, wait, bakit nyo sila kakausapin? Ang ina niyan, dapat mag-file kayo ng kaso dito sa Pilipinas because si PRD, Pilipino. Itong mga nag-aakusa, di umano, Pilipino. So dapat dito sila nagsasampa ng demanda. At saka putang ina niyan. Ang kakausapin nyo lang yung mga biktima, yung kabilang kampo, hindi. Yung kampo ng mga Duterte, di nyo naman kinakausap. Anong klaseng ano yan? Anong klaseng hearing yan? Di ba? Ibang klase talaga tong mga nasa gobyerno ngayon. Administration. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, idinaan ng ICC ang request sa Department of Foreign Affairs o DFA nitong nakaraang buwan. Pero hindi pinangalanan ni Remulla kung sino-sino ang nasabing mga individual. Ayaw din kumpirmahin ng kalihim kung ito ba ang dokumento na nakalagay sa social media ni dating Senador Antonio Trillanes IV dahil hiniling ng ICC na huwag itong ilabas. Paglilinaw ni Remulla, walang obligasyon ng pamahalaan na makipagtulungan sa ICC dahil hindi nakasapi dito ang Pilipinas. Kaya wala silang magawa pabor o para aprobahan ang kahilingan. Preferably face-to-face interviews ang hinihingi ng ICC. Naman pala eh. Hindi naman pala na tayo membro. Hindi naman pala tayo dapat nakikipagtulungan. Eh bakit ino-open up nyo pa yan? Madali lang naman gawin sana yan eh na hindi na kami member at saka may korte naman kami rito sa Pilipinas. Alam mo, ito kasi ang masama rito, Crispin Remulla. Ikaw bilang Department of Justice, dapat ipinagtatanggol mo yung hustisya sa Pilipinas. Ina-undermine na kayo ng ICC. It's as if wala kayong mga silbi at hindi nyo kayang litisin yung mga kaso na yan dito. Kaya kinukuha na nila. Sampal to actually sa mga pagmumukha ninyong makakapal eh. Sinasampal na kayo harap-harapan ng mga ibang lahi. Mano ba naman, pumalag kayo, ang yabang-yabang nyo, ang tapang-tapang nyo sa China. Pagka sa China, galit na galit tayo. Kasi nakikialam ang China sa South China Sea, sabi-sabi nyo atin yan. So ito, mantakin mo ibang lahi, nakikialam sa mga affairs ng Pilipinas, at ang pinakamasaklap pa, dating presidente ng Pilipinas, gusto nilang kunin. Dating presidente ng Pilipinas, senador, sitting senator, tapos vice president ng Pilipinas. Tayo na hindi kayo, wala kayong pagmamahal sa bayan. Imbis na ipagtanggol nyo yung mga fellow citizens ninyo, hindi lang to mga government officials, ha? Hindi lang to ex-president, hindi lang to mga sitting senators, hindi lang to current vice president. Pero putangin na mga Pilipino ito, mga kalahi ninyo, papayag kayo na yung lahi ninyo, ipamimigay ninyo. Ang ina niyan. Anong klase? Puto ba't namatay pa si Rizal para sa bayan? Di ba? Nagpakamatay si Rizal para sa mga Pilipino, tapos ngayon, putang ina yung kapwa Pilipino, pinagkakanulo yung kapwa Pilipino. Dahil lang sa politika. Hindi kayo nahihiya? Ultimong Amerika ni hindi miyembro ng ICC na yan. ICC lalapit sa inyo, mag-iimbestiga, puta kayo, mga mga taong hukuman kayo. Hindi man kayo tumanggi, sana abolish na yung Department of Justice. I-abolish na natin yung Supreme Court. Kasi parang mas makapangyarihan pa yung ICC kaysa sa Supreme Court natin.
sinabi na ng presidente yan na hindi tayo makikipag-cooperate at coordinate. Alam naman natin sinungaling yun. Pero putang ina, ganyan kayo kasinungaling kahit na sinabi nyo on national TV, kaya yung baliin anytime. Kaya nga yan ang sinasabi ko, ito ang problema pag naghalal kayo ng mga tarantadong mga opisyal ng gobyerno. Dahil kapag luko-luko ang hinair ninyo, putang ina, walang matinong sasabihin yan. Walang mga delikadesa yan, walang mga palabra di honor yan. Pag may sinabi yan, bukas babawiin ng mga yan. Diba? Maling-mali. Sobrang maling-mali, Secretary Remulla, na parang pumapabor pa kayo sa ICC kaysa sa justice system dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, kung mas naniniwala kayo sa ICC, di lahat ng mga kaso na binild up ninyo, wala na dapat mga silbi yan kasi wala naman pala kayong silbi. Ito palang mga kaso ng drug war or extrajudicial killing as you call it dito sa Pilipinas. Hindi nyo naman pala kayang itaguyod yung mga kaso niyan eh. So bakit nandiyan pa kayo? Ba't may DOJ pa? Bakit may korte pa? People. But we are not there in the business of informing these people that the ICC will talk to them because we are not members of the ICC. We just note such requests as a government. Pagdating naman sa issue ng arrest warrant na maaaring i-issue ng ICC sa mga suspect ng war on drug case, nilinaw rin ni Secretary Remulla na ibang usapin na kapag idinaan ng ICC sa Interpol na siyang papasok dito sa bansa. Anya hindi haharangin ang Interpol lalo na tayo ay bahagi nito. Ngunit tatalakayin pa rin ng gobyerno ang susunod na hakbang kung sakaling nandito na nga sa Pilipinas ang Interpol at aktwal na isisilbi ang warrant of arrest. Pag ginarang mo yan, magkakaroon tayo ng repercussions sa country. Magkakaroon ng... Mantakin mo. Yung tao na gusto nilang hulihin, pugin ang ina niyan, walang kaso sa mismong bayan niya. Hindi siya kinakasuhan sa bayan niya, tapos papayag kayo na ibang korte yung maglilitis sa kanya. Napakalaking kagaguhan yan. Ian Nabi. Sek, mag-resign ka na, focus ka na lang sa health mo. Lumakas-lakas na, nagkakulay na eh. Oo, malamang baka naghilom na yung mga tahi nito. Okay, pero... hindi ko lang magets. Yung tao, Secretary Remulla, walang kaso dito. Si PRD, si Bato, si Bongo, walang mga kaso dito sa Pilipinas patungkol dyan sa kung anumang kaso na nandiyan dyan sa ICC. Unang-una, isa pang problema natin dyan, yung tinutusan nga ni Tiniling na nag-file ng kaso dyan, patay na, hindi nga daw binayaran. Di umano. Patay na. So, putangin na yan. Tapos hanggang ngayon, buhay pa rin yung kaso na yan. Pero ang matindi kasi dito, Secretary Boying Remulla, parang mantakin mo, Interpol pupunta rito, huhulihin si PRD, hindi nyo pipigilan. Tangina, hindi papayag ang mga taga Davao na kunin si PRRD dito. So, ibig sabihin, alam nyo naman na pag ginawa ng Interpol yan, putang ina magkakagulo. The fact na sinasabi mo na hindi kayo makakapag-intervene, puta, ibig sabihin, papabayaan nyo na magkagulo. So, ano to? Papupuntahin yung Interpol dito, pipilitin hulihin si PRRD, kasama yung napakaraming mga pulis sa Davao, lalaban ng Davao, tas di maraming masasaktan, maraming mamamatay dyan. Gusto nyo mangyari yan, Boying? Expense of yung mga tao sa Pilipinas para lang sa politika ninyo. Papabayaan yung mangyari to. Hindi nyo ba nagigets kung gaano magiging kagulo yan? Na ibang lahi pupuntahan si PRD para kunin, tapos kayo na dapat nagtatanggol sa kanya dahil dati siyang presidente ng Pilipinas at maganda naman ang nagawa niya sa Pilipinas kumpara sa inyo. Hindi nyo pipigilan, hindi kayo pwede mag-intervene dahil kesyo ganito, kesyo ganyan. Anak ng tinapay yan. Pwede. Nasa jurisdiction nyo, nasa Pilipinas, pwede po yun.
Sabi ni Al Mendoza, walang Interpol ang ICC. Isa pa yun. Walang Interpol ang ICC. Ewan ko kung kanino ako maniniwala, sa'yo ba o dito. Sabi ni Al Mendoza, wala daw Interpol ang ICC. Pero sa nasabi nito, meron eh. Ay nako, hindi na natin alam sinong pakikinggan natin sa mga ito. Pag-aralan pa rin namin kung anong pwedeng gawin. We will study the possibilities of the implications of dealing with the Interpol on this matter. Sir, magkakagulo, sir. Imagine niyo, magkakagulo. Ito na lang, bibigyan ko kayo ng example. O halimbawa, yung police pupunta, yung Interpol pupunta rito. Siyempre, kanina sila may kipag-coordinate. Makikipag-coordinate sila sa PNP. Putang ina, sabi ni Nonal, di ba? Ni Jean Pardo nun. Hindi sila kailanman pwedeng diktahan ng otoridad. Lalong-lalo na otoridad sa ibang bansa. So ngayon, mangyayari, Interpol, lalapit sa atin, PNP. So yung PNP, siyempre, alam naman natin, mga lukarit na yung mga tao dyan. Papayag din sila. So, pupunta sila ng Davao, kukunin nila si PRD dun sa Davao. Sa tingin nyo ba, papayag yung mga taga Davao na gawin nyo yan sa kanila? Sa tingin nyo ba, pagka may mga ibang lahi na nandirito, si PRD magpapahuli ng buhay sa kanila? Sinabi na yan ni PRD, okay lang akong makulong dito sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, no. Hindi ako papayag, hindi ako magpapahuli ng buhay. Putang ina, makikipagpatayan ako sa mga yan. Yun yung sinabi ni PRD kasi nakakahiya talaga yun. Wala siyang kaso dito tapos kukunin siya ng ibang lahi. Ito pa masama niyan. Dahil nga ang Interpol, wala naman silang jurisdiction dito sa atin, pwede silang siguro mag-implement or mag-request sa police kung tutulungan sila. Pero pag dininay ng police yan, hindi pwedeng kami na lang. Hindi pwedeng ganun. Bawal na bawal yun. Kaya nga yung kay Arnie Teves, hindi ba kung matatandaan ninyo nung doon sa Timor-Leste, mga otoridad ng Timor-Leste yung humuli sa kanya. Hindi pwede yung Interpol kung ayaw ng pulis natin, sila yung kakana. Hindi pwedeng ganun, kailangan ng pulis natin. So ibig sabihin, kung papayag ka Rimulya, papayag ka, tas papayag din ng pulis. So mangyayari, pulis ng Pilipinas versus mga tao ng taga Davao. So parang Pilipino laban sa Pilipino, habang yung mga ibang lahi, putang ina po, nagpapalakpakan. Diba? Hindi nyo nagigets yun. So, hindi naman yan Interpol versus Pilipinas eh. Hindi naman yan Interpol versus yung mga tao na magpoprotekta kay PRD dyan sa Davao eh, pag nangyari yan eh. It is the police versus the Filipino. So, Pilipino laban sa Pilipino. Wala naman tayong mahihita doon, pero ang Pilipino laban sa Pilipino magpapatayan habang ang makikinabang, putang ina, ibang bayan. Malaking problema po yan, sir. Malaking problema kasi hindi talaga papayag ang mga tiga Davao. Tandaan ninyo even the MNLF pledged their allegiance with yung mga taga Davao. Hindi papayag ang Mindanao. Huwag yung babuyin ng Mindanao. Putang ina, minamaliit nyo ba Mindanao? Si PRRD ay anak ng Mindanao. Puta na, hindi papayag ang mga yan. Malaking gulo yan. Kaya nga ako, sir, sa totoo lang, wag nyo nang ituloy. Matanda na si PRD, pagpahingayin nyo na. Ilang taon na yun, hindi na nga makakilos yung tao. Bakit ba threat pa siya? Walang hiya. Tantanan nyo na yung matanda. Pabayaan nyo na magsalita. Kung murahin kayo niya, pabayaan nyo na murahin kayo niya. Dapat naman kayong murahin yan eh. Huwag niyong isuko si SOJ Rimulya yung soberanya ng Pilipinas. Yung ating pride, nag-iisang pride na nga lang. Yun na nga lang ang meron tayo, pride. Wala na nga tayong yaman, wala na nga tayong magandang buhay, wala na nga tayong magandang gobyerno. Yun na lang pride ang meron tayo eh. Putang ina, pati ba naman yun, isusuko pa natin. Wag naman na natin gawin yan sa Pilipinas. Sinisira nyo na nga Pilipinas eh. Pati ba naman yung kaisa-isang meron tayo, which is pride, isasakripisyo pa natin. Anong klase kayong mga Pilipino?
But we are not in the business of blocking the Interpol's job. Planteamiento UNTV. We are not in business in blocking. Hindi mo naman ibablock yung trabaho nila. Ipapractice mo lang yung soberanya. Soberanya pala. Oo, ipagtatanggol mo lang naman ang iyong soberanya eh. Pumapayag nga tayo, hindi nga tayo pumapayag eh. Diba? Hindi nga tayo pumapayag diyan sa mga lumalabag sa South China Sea na yan. Hindi tayo pumapayag tapos ganyan. Maling-mali po yan. Actually, Senator tuloy, Secretary Boying, maganda po siguro tantanan nyo na yan. Silipin nyo bilang mga Department of Justice, bilang mga piskalya. Siguro maganda silipin nyo yung nangyayari sa Davao kasi sobra-sobra na talagang kahayupan yung nangyayari sa Davao, mga boss. Sobra-sobra na talagang kahayupan yung nangyayari sa Davao. Kaya nga pati ang Kingdom of Jesus Christ actually nananawagan na din sa mayor ng Davao eh. Oo, kasi parang, teka mayor, binababoy na tayo nitong mga hayop nito. O baka naman pwede magsalita ka na din. Nagsasalita naman si mayor, kaya lang putang ina, ibang klase talaga eh. Makakapal talaga ang mga mukha eh.